parang napakahirap paniwalaan. Dahil nakapanayam ko yung di umano na isa siya sa mga witnesses nun. Hindi lang nila ayaw lang nila ipabanggit kung anong particular na lugar. Okay. Although na alam natin yan. So, ang nangyari, nakita natin nagluluwa, Kinabukasan, Anong nakita? Di umano. Kinabukasan, nung nag-clear na, lumiwanag na, meron silang nakitang mga, anong tawag ito, mga nilalang. Nilalang. Na mapayat, parang halaman, ang tsura, naglalakad. Papunta doon daw sa kanilang mga bahay. Marami daw Ang pagkaunawa nila ay yun yung mga nilaglag. Maraming nagsabi niyan. Maraming nagsabi na nakakita ng taong kumakatok o nilalang na papunta sa kanila. Yes, nilalang. So, hindi lang isang tao ang nakapagsabi nun? Ganun ba? Hindi nga ba isang tao lang ang nakapagsabi nun? Isang tao lang ang nagkwento sa akin, okay. Tungkol dito. Nung una hindi nga ako makapaniwala dahil ang laki doon yan parang gatuhod lamang. Ngayon naglalakad na gano'n. Magandang imbestigahan yan Maganda pero medyo delikado yung lugar kasi napaka-remote ng location. At any rate, so nagpunta doon, naglalakad. Konti lang naman yung mga bahay doon. Ang ginawa nila, kinuha nila, pinasok nila doon sa bahay. Pinaghati-hatian ng mga nando doon sa kapaligid noon. Ang mismong alien? Oo. Di umanong alien, plant-like ang hitsura. One for you, one for me, parang gano'n. Plant-like ang hitsura. Plant-like, ganito. Siyempre, ang impression nila, wow, kikita tayo ng pera. Gano'n naman talaga ang isipin ng mga yan, So, tago muna natin ito at alagaan natin until na ready na tayo, tsaka natin ipakikita sa madla. So, yun ang impression nila. Ang problema, unti-unting nang hina itong plant-like beings na to. Okay. Gusto nilang pakainin, hindi nila mapakain dahil walang bibig. Okay. So, eventually, a week later, namatay. Namatay ang mga beings. Di umano, nang mamatay, namaho yung buong lugar nila. Namaho. At hindi nila alam kung paano nila ito i-expose. I-dispose kasi nga sobrang mabaho. Pero eventually nilibing naman nila, and then yung mga livestock daw nila doon ay unti-unti rin nang namatay. Dahil dito sa mga beings na to na plant-like ang structure na naglalakad. Pero ito ba ay sinabi lang, kinuwento lang sa iyo? Wala silang ginawang for example, namatay, hindi nila pina-examine, ni-report ito na ganito o ganyan. Well, gusto nila sanang pumunta ako doon at bibigyan nga nila ako ng isang specimen yun na yun. So, ano nangyari? Sana pinuntahan natin. At that time, hindi pa tayo magkakakilala. Kailan ito? Last year. Last ito year. nangyari ng March So, nakapanayam ko yung nagkwento sa akin, yung nagbalita sa akin ng April. Pero pwede pa naman yan, Tony. Kung saan naman inilibing yun, pwede naman, kung may remains pa yun, or even the soil itself, pwede natin ma-test for DNA or whatever, kung anong klaseng specimen o anong klaseng being na nandun. Posible pa nga siguro. Pwede pa yun, kasi syempre, di ba? And, nakuhanan ba nila ng time picture? kasi yun, Star, parang napakahirap paniwalaan totoo rin. Kasi sabi pa nung nagkwento sa akin, kung pupunta ka rito sa bayan namin, may makikita kang kakaibang mga tao. Okay? Sabi, mga parang grayish daw yung mata. So, parang napakahirap paniwalaan. Pero nung ma-develop itong Capiz story, yung sa Capiz naman, yung most recent lang ito nangyari nung sometime in June, parang totoo nga. Ano naman yung sa Capiz? May ganyan ding pangyayari na naglaglag. O tapos? ng liwanag. Nung dyan naman sa Capiz, merong isang matanda at kasama niya yung kanyang apo dun sa loob ng bahay. Ito ba yan ang tinitingnan natin sa Yan ang nag-report. Ito si Ermi Belicilio. Ito yung bahay
na ang aming inimbestigahan. Mm-mm. Diyan sa bahay na yan, ang lola ng bahay na yan ay minsan nakahiga. Nung nakahiga na sila, may napansin siyang bola. Orb, parang orb. Orb, no? Na kasing laki ng volleyball. Umiikot, anong tawag nito? Running from left to right to left, doon sa biga ba yung tawag? Truss? Biga. Biga. Ayun, meron pa hinahawakaan niya. Hindi pa yan siya. Okay. Iba naman itong insidente. Mm-mm. So, kulay pula yan, na orb. Mm-mm. Kitang-kita ng lola. At kumatok yung apo dahil nga nakarinig ng kalabog yung apo eh. Mhm. Pero hindi lang kumibo yung lola. Mm-mm. Ang ginawa ng apo, nung nakita binabating ng tsinelas hanggang sa nawala. Mhm. Pero kinabahan sila. So, lumipas ang 2 linggo. Nawala na yung istorya, nawala na rin yung liwanag na yun. Mhm. Makalipas ang 2 linggo, yung isa sa mga kasambahay nila, asawa naman nung apo nung lola. Mhm. Okay? Naliligo siya. Dahil dun sa probinsya may portions na may kisame, may portions din na walang kisame. Mhm. Meron siyang napansin doon sa ibabaw na parang anino. Pero bakit parang kulay dilaw daw yung anino? Mhm. Sa makatuwid, hindi niya na masyadong inalintana yung kung ano yung nakita niya. Pero ang kanyang impression may naninilip. Kasi kaliligo lang nga niya, you know? So napasigaw siya, bigla siyang lumabas nun sa banyo. Nawala ngayon yung anino na kulay yelo, lumipat naman doon sa may bandang sala, may kumakalabog. Mhm. At tuwing mumurahin niya na umalis ka dyan, tumitigil yung kalabog. 5 beses yun, 5 beses. Now, to cut the story short, hinabol nila yung yung elemento na yon, yung entity na yon, lumipat naman dun sa merong porch na nandoon ng lola na nagwawalis. Mhm. So sabi nung tao na yon, pagkaintindi nila tao, sabi, "La, anong ginagawa mo diyan?" Initaranta yung lola, natakot. Mhm. Pero ang dinig niya, ang boses ni Ermi, yung kaninang lalaki. Mhm. Yun ang nagsalita sa kanya. Pero bakit nandoon sa kisame na halos wala nang kagagalawan dun sa loob ng kisame? Mhm. Ngayon, lumipat naman yung tao na yun dun sa papunta sa may kusina. Mhm. Nung lumipat doon, hiba na ang hitsura, hindi na yung Ermi, kundi yung Edgar na. Mhm. And then, nung hinahabol na nila, sabi, bakit ka naninilip sa amin? Oo. Ginawa, tumalon yung Edgar doon sa lamesa, pero nung pagtalo niya, walang sound yung lamesa, hindi man lang gumalaw yung lamesa, at sabay labas at tumakas papunta rin sa palayan. Okay. Habang tumatakbo itong Edgar na to, naka-short, Mhm. papalayo ng papalayo, lumiliit, at nagiging blonde yung buhok. Oh, so nagbabago, nag-morph. nagka-transform. Okay, so sa makatuwid, ang storya nito nag-morph. Ang ating presumption dito, magmula dun sa orb na ilaw na pumasok dun sa bahay, Oo. nagaya niya yung mga salita, yung boses nung nandun sa loob ng bahay, hanggang sa nag-morph siya at tumakas dun sa palayan. Ayun. So, naging tao, grown up, tapos naging bata. Yes. Ayun. So, sa bagay, may capability naman din ng ibang nilalang. Pero nagsimula siya sa ilaw. Sa ilaw. Okay. Yes, yes, so, yes. Ng gaya. Ng gaya. Ng gaya Oo. pa. Okay. So, parang sinasabi mo, may similarity ngayon. Pero itong nawalang ito na naging blonde na tumakas, hindi yan na-capture. Hindi nila na-capture. Napakabilis ng kilos, napakabilis ng takbo. Okay. So, itong, may katanungan dito, pumasok ang isang text eh. Does the constant presence lately of UFOs mean there will be something happening in Manila soon? Mula kay JV ng Manila. Well, yan ang ating gaya ni kay kasamang June Paul Shifter, ni June Doria, at ng aming ilan sa mga kasama namin sa UFO SP, ay isa yan sa ating binabantayan. No? Maaring ang may mangyayari, maaring